Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, samahan ko muna si Papa Bits magpa-check up. Yan, tapos na naman po tayong maglaba. Yung oras po is alas 9:30. Yan, mainit na mainit po. Punta muna kami sa check-upan. Papa-check up ko si Papa Bits sa ubo niya. Yan, nag-garden na naman po sila dito. Yung lemongrass at saka kalamansi, ayan, kinuha, pinalitan po ng, pagkakalam ko is talong. Dito po yan sa harap nila, madam. Ayan. Talong po yung pagkakalam po ang tinatanim dyan. Saka dito naman sa bakante is mais. Nagkakandamatay na po yung saging. Yan, malapit na po tayo sa pachichigapan ni Papa Bits. At siguro magpipista din po dito dahil meron po silang mga banderitas. Ayan po. Sarado pa po yung check-upan. Sarado pa po kasi alas 10 po yung pagbukas. Yung pinakabutikan nila dito. At saka dito yung check-upan. Nandoon na po si Papa Bits sa loob. Mini mekaniko na po si Papa Bits. Tapos obserbahan, 3 times a day, 2 times a day, once a day. Tapos obserbahan at least 1 minute. Pag okay na, kailangan. Pira? 1-3 agad guys. 1-3. Nakahuli si Papa Bits ng 1-3. Yan, meron na naman po siyang medisina. Dagdag medisina na naman. Tapos wala na. Wala nang ubo? O magpapaubo ulit. Sabi niya, wag ka nang Huwag ka nang bumalik. Mabuti. Kung hindi na babalik. Kasi po, ikaw na po yung mag-a-adjust sa ano mo. Sa sarili mo na. Pinanganga ko. Jesus, dami ang plima mo. Sa loob. Yan po, panganga. Napupundo yan sa ano, sa kainom ng sting. Ng malamig na sting. Oh, yan. Nagpatalastas pa. Nakahuli tayo ng 1-3 agad. Ilang minuto lang. Sisiw yan. Sisiw. Bakit nagkakaroon ka ba ng 1-3? sige lang pa-sounds mo. Nagkakaroon ka ba ng 1-3? Sige no, oko. Uwi na. Sabi alas 10 yung ano, yung pagdating ng doktor. Mag-alas 11 na. 170 over 90. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Ang init-init talaga. Yan, ayan, napakaliwanag po ng dahil sa init.
si Duday. Kauna ka mo? Duday! Masaya si Duday, masaya. Yan, si Papa Beach. Tatlong klase po yung ano niya, medisina. Pamplima, ubo. Iwan ko. Naririnig ko lang po yung ano explanation, explain ng doktor. Kasi nasa labas lang po tayo. At bago po kami umalis kanina, syempre naglaba muna tayo. Tsaka, ayan, hindi pa naligo yung mga kiddos. Hihintayin lang muna para tayo ulit makapaglaba. Hindi ko pa naman po itinapon yung tubig ko at saka downy. At hindi naman po tayo nag-dryer dahil, ayan, yung init. Si Duday, mayawit si Duday. Madaldal si Duday, madaldal. Walang problema si Duday, basta makadudo lang. At saka hilig po niyang walang damit. Kaya hindi na lang namin, hindi natin iharap yung video sa kanila or yung camera kasi walang damit si Duday. Ikipagharutan si Duday. Sayang walang damit. Hindi kasi mahilig magdamit si Duday. Nainitin na bata, nainitan siya ng ng katawan. Mabuti yan kasi para hindi maraming labahan. Sus, kung si Dindin at saka Pinso yung nandito, saway tayo ng saway. Ayan, inaano na ni Papa Beach yung niya, yung istanihan. Pakainit po guys. Yan, na po si Papa Beach, kampante na po siya na nakapacheck up na po siya sa ubo niya. Ito ang credit. Ano ito? Paracetamol. Iba-iba? Ibang kuwan? Ba't marami ito? Ay, 3 times a day. Ano ini? Para 5. oh, Ito iya, para ano man ito? kumakati ka na. Kumakati yung lalamunan. Kasi sabi ko para sa plima at para sa ubo. Para plima pala. At ito, para sa pag kumakati yung lalamunan niya. Dahil, pag oras na ng pagtulog, yun po, umaatake yung ubo niya. Lalo na pag, magmamadaling araw. Ito po man. Ano po man ito? Iya. Tatlo na. Para ano ito? Once a day yan. Ano ito? Meron palang Ay, yan. box. Once a day o sala. Ano pa ang kabasa nito, guys? Azithromycin. Yan guys. Ewan ko yan. Mahirap basahin. Mahirap basahin. Yan po yung pang-ubo niya. Ito pang-tabi yan. Pero mabuti yung yung suggest ng doktor. Pag wala na siyang ubo at hindi na po na kumakati yung lalamunan niya or hindi maubos yung medisina, basta gumaling na po yung pakiramdam niya, pinapatigil na po yung pag-inom ng gamot. Tas hindi na po siya babalik doon. Wala nang sinasabing na follow-up check-up. Ganun. Kasi meron naman po siyang
maintenance, yung losartan at saka ano po? Ano to? Andulipin. Tapos, yung mayroon na po siyang medisina para sa um, diabetic. Tatlong piraso lang naman to. One sa day. Oo, sorry. Oh. Pero wala na sa ring mapalit kayo ni. Aray na. Tulo lang kadlaw tin pagkuan. Tatlong piraso lang pala yung laman ng box. Pinaubos lang yan. Pero walang sinabi na bibili ulit siya. Kasi matagal na po siya sinasabi magpa-check up. Binibigyan siya ng pag-check up. Ayaw kasi baka daw wala siyang pambili ng medisina. Sabi ko, yung pagpapa-check up, diba, may kasama na pong medisina. Kasama na yun. Hindi na problemahin. Pagkatapos mong magpa-check up, meron ka na pong iinumin. Hanggang sana uubos-ubos na lang po yung pira, hindi pa nakakapa-check up. So, ngayon, sinamahan na natin para sa Rosigurado. Kain 3 times a day. Dida. Itdaro da mo, 3 times a day. Diri, di. 20, kabugos. Sagwa, 20, adi. Sabalik. Ulang mo, adi. 5. Number 5. Number 5. Marami ka ng medisina. Pang na po guys. 6 na piraso na po yung medisina ni Papa Bits. Iba-ibang medisina. Yung sa akin 2 lang. At saka nagpabili po siya ng Bipo rin na yan. Pag 140 man la dida. Ano mo dito? 160. Dito usang akuan. Yung Bipo rin sa kanya guys, madali lang maubos. Pina-check up ko muna siya guys. Na hindi pa tayo nakakabalik ng Tacloban kasi babalik pa ako ng Tacloban. Huwag nyo na lang po akong tanungin kung bakit ako babalik ng Tacloban. Basta babalik po ako. Tsaka meron po akong binili din na pinabili ni Sansan. Yung salicylic acid at tsaka Bioderm. Sansan ito. Di ba kuha ni mo da? Kuha akong dito medisinahan dito sa kubitawan akong bag. Kay sigit akong layas sa repak makatumar. Apoy na. Hindi. Bakit may sahila? Later na paparang na.
Yung sa akin, ano pala, 3. Kasi, hanggang ngayon, kahit hindi na masakit yung binunutan ng ipin natin, pinapagpatuloy ko pa rin yung pag-inom ng amoxicillin dahil yun po yung sabi, 7 days. Kailangan ubusin yung amoxicillin. 3 times a day din. Kaya wala po tayong naramdaman na kung ano man sakit sa binunutan natin. Yan, bumili din si Papa Bits ng powerful para sa niya, sa bibig. Joke. Kasi marami po ditong ipapangdikit ni Papa Bits tulad ng mga sapatos, kung ano-ano po yung dapat gamitan ng tawag ito, epoxy, may tiban, basta ito? powerful. Glossious lang. Glossious pala. Salamat pala sa pagpapa-check up sa akin, Mama Dax. Kasi na ako sa ubo mo. At Kasi naawa na ako sa ubo ko. at sana maging ka na. Be aware na imo kalugaringon sa sarili mo. Wag nang yung padalos-dalos dahil hindi po sila yung nahihirapan sa iyo. Nasasaya sila sa akin lang. Kaya ngayon, Ako po yung nagsasuffer. tutumar tayo. Sige, tumar ka na dyan. Sabi ko sa'yo, magpakabait ka na. Tangina. Bakit? Uy, bad word yun, uy. Mabait naman ako. Mabait po siya, guys, pag hindi po nakarap sa sa camera. Pag nakarap, ay nako. Kaya magano po tayo, guys. Minsan aanuhin natin si Papa Bits. Maglalagay po tayo ng camera dito na hindi niya po alam para malaman niyo kung sino si Papa Bits. Uy. Yung basura mo. Dito ko ilalagay kasi alam mo sa saan kahit saan naghahanap siya. Ayan. Yung mga Yung gupit niya, gupit takluban po yan. isa pa ito na problemahan ko sa gupit ko. Yung kapatid ko po yung sa kanya, naggupit. Ginupitan po siya ng gabi, mga alas 7, tapos alis na po kami ng alas 12 ng madaling araw. Mananim ito dati. Hindi na tayo pinansin ni Papa Bits kasi naanuhan na po siya. Na kung baga sa waray, natumanan na po siya, natumanan. Na na po yung niya, pangarap niyang mapa-check up. Kaya ayun, pina-check up ko. Ngayon, pag-iistudyohan natin si Papa Bits. Kung ganun pa rin siya, at titigil na po ako. Iyan, manananghalian po tayo, guys. Alas 11:41 na po. Tapos na po silang kumain. Yung ulam po natin is yung kagabi na ulam namin. Paksiw, tulingan, adobo na ginata. Si Ronald po yung yung nagluto kagabi. Tapos ngayon naman po nagluto si Ronald ng scrambled egg. Ulam ng mga bata. Si Papa Bits ayaw pang kumain. Kakain po ako. Mas nauna po yung pag po ng gamot pag-inom kaysa sa pagkain. Pero nagkape naman po ako kanina, tas tinapay. Nahuli po yung natin.
inom kasi pagkagising ko kanina, inuna ko po yung mga labahan ko. Kagabi, tinapos ko po yung mga nilabhan ko nung dumating po ako. Pagkakinabukasan din, so natuyo lahat. Yun, iniligpit ko na. Itinago ko na po yung mga dapat itago na para maging maaliwalas na po yung ano natin, kapaligiran. So, ngayon, yung mga nilabhan ko kaninang umaga, yung mga hinubad kagabi. Kasi nag-ano po yung mga bata, nag-ano po sila, naghapad. Hindi ko na sila pinansin. Minamandaran po sila ng mama nila na maghinsaw na, ganun. Hindi ko na sila pinapansin kasi pagod na po ako. Sila na po yung nag-ano, sa sarili nila. Nandyan naman yung kuyang nila, kaso lang nagpa-project pa si Sansan. Hindi ko lang pinansin. Bahala na lang po magkalat. Anuhin na lang po natin pagkakinabukasan. So, kanina, pagkagising, yung hinawakan ko kagad yung map. Nag-map muna tayo ng sahig bago po tayo magkape or bago maglaba kasi yung sahig namin marami na pong mga parang full cadets na po. Kaya yun, habang ginigising ko si Sansan, nagmamap naman po tayo. So ayan po guys, kain muna ako. Manananghalian muna tayo. Kaya natin sinamahan si Papa Bits magpa-check up dahil mga ilang beses na po siyang binigyan ng papa-check up. Hindi po natutuloy kasi iwan ko marami pang iniisip niya. Sabi niya bibili na daw lang siya ng ng medisina. Sabi kasi halimbawa bigyan natin siya ng 1.5. Sabi niya kulang pa daw yan kasi check up pa daw at saka medisina. Sabi ko naman, sakto lang po yan, pampa-check up tapos medisina na. Dahil yung pagpa-check up mo doon, kasama no yung medisina. Ayaw. Hanggang sana uubos yung pampa-check up, ayun. Mag-ano na naman siya, mag-aburido kasi hindi daw pa siya pinapa-check up. Binibigay po sa kanya yung pampa-check up din naman po siya nagpapa-check up kung ano-ano lang po yung binibili. Mahilig din po mag-order. So ngayon, pag-isipan ko, hindi ko po sinabi sa kanya na magpapa-check up tayo. Biglaan lang kanina na. Sabi ko, pagkatapos mong maghatid kay Sansan sa school, magpalista ka doon dahil magpapa-check up tayo. Sabi niya, rumarason pa. Hindi daw duty ng ng doktor niya ngayon. 5 hindi. Kasi Lunes hanggang Merkules po yung duty niya. Sabi ko, magpalista ka. Yun, kasi naman po, maaga pa kanina, mga alas 7 pa lang. Ang pagpapalista po is alas 8. So, bali bumalik po siya doon, nagpalista. Tapos pagbalik niya, sabi ko, sinong naka-duty? Sabi niya, yung doktor ko. Sabi ko sa kanya, kitam. Kasi alam ko naman kung hanggang anong araw po yung duty nung doktor niya. Lunes to Merkules. Rumarason pa kanina. Sabi ko, magpalista ka lang. Kahit sinong naka-duty, basta magpalista ka lang para ka ma-check up. Yun, bumalik po siya doon, tapos nakagpalista. Tanong ko, pang ilang ka? Pang 2. Sabi niya, sinong doktor? Si pa rin yun. Sabi ko nga, kaya yun. Tapos kanina, parang pinakikiramdaman ko lang po siya. Akala niya hindi po ako sasama. Kaya tinitingnan po niya yung oras. Sabi niya, alas 9:30 na pupunta na ako doon. Sabi ko, sasama ako. Sasama ako pagpunta doon. Yun. Duday, si Duday, walang damit si Duday. Ayun, umalis po kami mga 9:45. Pagdating namin doon mga 9:48, hindi pa po nagbubukas, medyo matagal pa hanggang alas 10:30 na po yung pagdating ng doktor. Yun, nakapag-snack pa kami doon sa tapat, tambay muna. Parang nagpaano lang muna kami, parang
sa Waray nagpasangil bili ng snack para lang po makaupo dahil mainit pa doon. Hindi pa inilalabas yung mga upuan para sa mga pasyente. Bumili po kami ng tempura at saka french fries, saka sito. Yun, snack muna. Chika-chikas ng tindera hanggang dumating na po yung doktor. Maridinig naman po yung, kasi katapat lang, maridinig naman po yung pagtawag. Sabi ko, pag matapos na nung yung nauna, ikaw na po yung susunod. Tapos yun, dyan lang po ako sa labas sa may bintana. Naririnig ko po yung ano nila ng doktor. Tapos sabi ng doktor, mga explanation po kay Papa Bits. Tapos yun, lumabas na siya. Sabi niya, 1-3. Oh. Yun, nang papauwi na po kami, sabi ko sa niya, nakukulangan ka sa binibigay namin na pangpa-check up sa'yo dahil ganun. Iniisip mo yung anumang iniisip mo. Kung noon ka pa nagpa-check up, nag-check up ka sana magaling ka na. Kaya pangkasigurado guys, yun, sumama talaga tayo. So yun, na-check up po siya. Tapos may medisina pa. So 1-3. Bibigyan mo ng pampa-check up, hindi naman nagpapa-check up. Kasi maraming iniisip. Kaya ayun, sinamahan ko talaga kanina, wala na po siyang lusot. Ay, ang Papa Bits nyo guys. Isa pa to na nawawalan po tayo ng ipin. yung stress natin na pupunta sa ipin. Hapon na guys, ayan, pinabibili ko sila ng snack. Pinapasama ko si Duday para makalabas-labas minsan. Kaptila ha! Pinabibili ko ng snack. Si Duday. Para makapasyal-pasyal naman po dito sa Patag. Kasi nasa loob lang po sila ng bahay. Computer lang po yung hinaharap. Walang problema si Duday kahit iniiwan ng papa niya. Kasi yung papa niya nandun sa basketballan. Naglalaro. Siyempre, tayo, ayan, nakaligo din. Tinapos ko muna yung mga labahin ko. Yung namin, hinubad nandito. Nilabahan ko din. Tsaka yung nilabahan ko kaninang umaga, hindi ko pa kinuha kasi medyo mainit pa po yung araw. Shera! Sakob nga di. Pero itong iba, na po to? Hapon pa to. Natuyo na to. Kunin natin. Papabits natin nakapagpahinga. Nakapagpahinga po siya na meron na po siyang gamot sa ubo niya. Mag-aalas 5 na po guys. Maano pa din yung yung sikat ng araw. Mainit. Ito kasi hindi ko ito dryer. Init lang talaga yung medyo medyo mabasa-basa pa pero konti na lang. Mahangin pa, matutuyo pa. At saka nga pala, holiday sa trabaho nila Pix, 1 to 3 daw. So 3 araw wala silang trabaho. Baka mamaya makauwi sila.
Tamang-tama lang po yan dahil aalis po ako. Meron po, marami pong bantay. Hindi po tayo mababahala. Aray, aray, aray. Tingnan nyo guys, oh. Kumakagat yan. Yan. Pag nakakagat, matanggal. Kumakagat talaga siya. Yan. Masakit mga gat. Kasi pag pahapon na, dumadami sila. Tapos kagabi, nasa kalagitnaan na po kami ng sarap ng tulog. Nagulat kami lahat kasi meron pong nahulog na bunga dyan. Talagang swak dyan sa bubungan. Ang lakas po ng tunog. Para pong binumbahan po kami ng granada yung tunog na parang iwan ko. Talagang malakas yung pintig ng natin, puso. Na matagal naman po tayong nakabalik ng pagtulog kasi hindi po yan naakyat dahil yun nga maraming amigas yung hamtik tawagin sa amin. Nakaabang sila pag may umaakyat dyan, pinangangagat, delikado, baka mahulog. Ayaw naman ipaputol ni Jing kasi namin ipuputol po to, ayaw naman ni Jing dahil magmamainit daw. Sabi ko naman, marami pa naman dyan mga katabi-tabi na niyog. Siguro parang hindi yan iinit. Iwan ko kung magpapatalo sa init or gigibain yung bubong namin. Talagang magugulat ka talaga. Nasa kasarapan ng tulog tapos mahuhulugan yung bubungan nyo na ang lakas ng tunog. Nakapag-flashlight tuloy si Sansan kasi diyan po siya natutulog. Inano niya, chinik baka daw merong butas. Dito talaga. Po talaga siya. Hindi naman kasi dubli-dubli yung yero. Pero yun, magugulat ka lang talaga sa sa lagabog. At yung bunga nandyan pa sa taas, hindi po nahulog. Nagtatambak po yung mga nahulog na bunga. Doon po sa bubungan po natatambak. Oh, ba't kinakarga na yan? Ay, umiyak siya dahil yung baka. Yan, si Duday, nakapasyal. Piran, kuan, punchiba, aw. Pira la. Usaw na kami. Tagpira itong kalchis. Ha? Kaunan ko na. Ha? Di ka maram. Palagat suga para. Nasa England ko, dumalagan na yung tiya. Ayam liwat, dumalagan na rin yung tiya. Si Dudang. Matakot ka sa baka, day. Ha? Palingkura. Sige. Sige niyo to. Dinamitan ko kasi hilig lang maghubad. Kasi pinapagpawisan daw siya. Ngayon lang po siya nakadamit. Naka-shirt kasi lumabas nga. Nakapanti lang. Gabi naman po yung pagdadayaper sa kanya. Alam niya naman po yung sa araw magsabi na iihi at saka dudumi siya. So sa talaga lang sa gabi yung diaper. Walang problema si Duday. Po siya sa sa iniiwan. Na po siya.
sanay po na naiiwan, wala yung mama kasi yung mama po niya nag-aaral. Tapos si Ronald nagtatrabaho naman doon sa Tacloban, stay in, Sabaduhan lang yung uwi. Tapos yun lang sila nagkikita. Tapos ngayon kaya napasama si Ronald dahil hindi pa naman nag-umpisa yung trabaho nila. Yun, pinasama ko lang muna dahil meron nga po akong pinapayos dito. Papatulungin ko po siya kay Papa Bits. Kung walang trabaho sila Pix, mga 3 araw, mas okay. Makalirang, babantayan ko po si Duday. Kaso lang po si Duday kasi pagbalik ko ng Tacloban, kasama din po siya. Ayaw kasi pumayag yung mama niya na matagal dito si Duday. Ako kaya't malakang ipon. Mauli ka, Day? Uli ikaw? Mama? Dili. Ha? Mama? Magtugod ko mama? Ha? Dili la. Abrin na natin. Abli, kadi. Si, hugot. Man? Nakakalchis si Duday. Alam niya yan magbilang si Duday. Memoryado na niya po yung 1 to 10. Tapos, mas talo pa si Sia magbilang. Tapos yung bahay kubo, alam niya din magkanta. Yung Humpy-Dumpy, alam niya din. Tapos yung ano pa yung isa. Basta po siya ng cellphone, nakakahawak. Mabuti naman po si Duday, yung pinapahawak siya ng cellphone, makiselfone siya dahil pag nagigising, sasabihin niya agad, "Papa, pahiram ng cellphone." Tuwid yung pagsalita niya, hindi po siya yung nabubulol. Talagang tuwid yung pagsalita ni Duday. Nag 3 years old po siya noong April 26. Kaya nga may palumpon pag baba ng bus, sabi ng konduktor, punta kayo doon sa ticketing area, sabihin mo sakay kayo ng bus na Tacloban. Tapos noon nang sumakay kami, yung kasama ko si Sia, yung pagpapasahe sa ticketing area ng Asnar, binibigay lang po yung ID. Tapos kung sinong kasama mo, isinusulat lang po yung pangalan. Yun pala, hinihingian na kami ng pangalan sa bus pa lang para pagpunta sa ticketing area, hindi na po magkakagulo yung mga pasaheros. Tinatawag na lang. So yun, tawagin po yung pangalan ko. Sabi, apat kayo? Sabi ko naman, oo. Tapos yun, mga sobra 1,000 po yung nabayaran ko. Pagtingin ko sa ticket, may kasama na pala si Duday. May pasahe na po siya sa barko. Sa bus wala. Sa barko lang may pasahe po siya. Kalahati. 205 kasi yung regular 410. So, kalahati si Duday. Sabi ko kay Ronald, bakit mo sinabi na na po siya? 3 years old. Hindi naman po, sa personal naman po, hindi ka paniwala na si Duday 3 years old na. Pwede pa siyang sabihin na magto 2 years old pa. Ayun. Sabi ko, Duday, may pasahe ka na pala. Sabi ko sa kanya, nandun na po kami sa waiting area ng pasakay na po ng barko. Akala ko, Duday, wala ka pang pasahe.
Kasi noon, nang biyahe kami, kasama yung mga bata, kasama, nung una, nang isama ko si Iskidi, at sila pang palang ni nasama ko noon, si Isra Iskidi, nung first na pagpunta nila Kreslin dito. Ewan ko kung sino pong kakatanda doo, nakapanood ng vlog ko ng first time na makapunta dito ni Iskidi at saka ni Isra. Nakalusot po kami kay Iskidi. Walang pasay si Iskidi sa barko kasi mismo naman po yung nag-ticket, nagtanong ilang taon yung bata, yung maliit. Si Iskidi nasa motor pa naman, hindi binabasabi ko 2 years old, pero 4 years old na yun si Iskidi. Ayun, nakalusot din kasi sabi 2 years old pababa walang pamasahe, 3 years old pataas yun po yung may pamasahe. 3 estudyante yun may discount. Siguro yung 3, 4, 5, 6 ganun, kalahati pa yung kung estudyante na, yun may discount lang. Mga regular, 410, yung estudyante, 325. 325 po yung pamasahe. So ngayon, iniisip ko na pagkasama ko si Duday pagbalik, sabihin ko sa konduktor na magto 2 years old pa lang si Duday. Kasi hindi naman po yun ang masasakyan ko. Yung bus lang na sinakyan namin papunta dito, siguro iba naman po yung masasakyan namin pabalik ng Tacloban dahil magbabas lang din po ako. Mabuti yung bus kasi nakakaisa lang po bababa, yung sa Palumpon lang. Tapos pagtawid sa dagat, yun lang po yung pagbaba namin sa bus. Si Duday, walang problema yan si Duday. Kaso lang ayaw ng mama pa niya dito na magtagal. Pinasama lang yan po ni mama niya kay Ronald dahil sabi pagbalik ko kasama ko din. Walang problema kay Duday. Ayan na po sila. Ayan. Pag nakakagat yan, talagang didikit. Pag nakakagat yan, nakakagat. Kunin na lang po natin na mas maaga-aga pa. Yan, gumagaya si Duday, nag-gymnast din. Nag-gymnast din si Duday. Gumagaya kay Ate Sia. Yan. Sige. Gugu, Duday. Para pag laki-laki, turuan din ni Tito Jing. Hindi riman. No, disuga. Man, si Duday, man. Ang galing-galing ni Duday. Oh, bangin mga to ba to ha?
Subara, pagliad, liwat, sugad. Sagad. Sige. Hain ka di to. Kay mabayin ka makontim ulo nga dat siminto. Duso nga di. Sige. Man. Magaling din si Duday. Magaling din. Man. Ikaw ha? Mabuti daw dito si Duday, sabi ng papa niya, kasi hindi nakakalabas ng bahay. Kung doon sa sa pabahay, kasi gilid lang po ng kalsada yung bahay nila ng mama ni Duday. At so yung nagbabantay po, mga pinsan po niya. Yan, nadadala sa nagtatambay sa labas, kaya si Duday medyo maitim. Dahil palagi nasa labas. Mas mabuti dito. Man! Galing! Ang galing! Ang galing ni Duday! Nagtumbling! Duday, nasan yung Duday ah? Man! Natutuwa siya. Tumbawa. Ha? Iyak tumba. Oh, dili ikaw natumba? Di daw siya natumba. Nihinay lang ha, baka mauntog yung ulo. Up, stop. Ay, man. Galing-galing. Man. Yay! Yay! Man. Ayaw la. Ayan mo siya. Agoy. Kael. Pak. Duday, saya ikutin mo ah. Pak.